Hello, hello, hello! Back to reality na talaga. Kapag ikaw po'y nakarating na sa kwarto mo abroad, ayan po yung kwarto ko. Ang linis-linis. Na-miss ko siya. Pati yung mga halaman ko, na-miss ko talaga ang buong kwarto ko. Pero nag-a-assign po ko ng isang tao na mag-aayos po at maglilinis ng kwarto ko every week at magdidilig ng mga halaman ko. Kapag wala po ako, syempre gusto ko naman ding alagaan yan. Ayoko naman pagdating ko lahat sila tuyot. O diba, linis-linis at ang bagahe ko. Ayan, secured. Ito lang yung pinakamasakit po kapag ikaw nagpaparap ng bagahe. Medyo makapal po ang pagkakarap nila. Kaya kailangan mo naman siyang buksan at alisin po ang pagkakarap gamit ang gunting. Yan nga, kasi nga po medyo makapal yan. Hindi mo yan basta-basta mahihila. At saka may kasabihan po kasi talaga ako. Ewan ko ba, nakasanayan ko na rin po na pagdating ko galing abroad, kahit po pauwi na sa Pilipinas ako, ang ginagawa ko po, papahinga lang ng konti. Kailangan ko na pong buksan ang aking mga bagahe. Kasi ang sabi nila, ang sabi nga ng matatanda, kailangan mo daw buksan yan para tuloy-tuloy yung pagkakares mo. Kasi pag hindi mo yan, pag isinantabi mo yan at mamaya mo pa daw yan bubuksan, yung pagod mo sa travel, hindi daw po naiibsan. Kaya ayan nga, kahit medyo pagod ako, walang tulog, ayan, kailangan ko siyang buksan at tatlong maleta, kaya kailangan nating magmadali. Kung hindi, aabutin tayo ng siyam-siyam. Kaya minadali ko na, diba, bilis-bilis ko, parang ang bilis lang gawin yan. At kailangan natin yung open. Isa po sa ginagawa ko is nakalak ang bagahe ko para hindi yan mabubuksan ng kahit sino. Lalo na yung mga tao sa airport. Sorry pero I need to tell this one. Yan na nga po ang laman ng aking unang bag. Makikita niyo tuloy ang laman ng aking mga bag kung ano mga pinagdadala ko galing Pilipinas. Nakakatuwa lang kasi yan yung mga pagkain na may mismo. At saka sa totoo lang talagang mas mura po pag sa Pilipinas mo binili lahat yan. Kaya meron din na riyan dito pero sa Pilipinas mas makakatipid ka. Libre naman po ang bagahe. O yan, alam niyo na tuloy ang aking mga laman. Yung iba po dyan ipamimigay. Yung iba parang sarili. At saka gamit ko na rin po sa araw-araw o yung matagal akong babalik ng Pilipinas. Tinitignan ko naman po kung ano expiration date. Kaya no worries. Magtatagal po yan ng mga 1 year. Huwag niyo na lang tignan yung mga personal thingy ko dyan, ha? Ang gulo, di ba? Ang kalat na naman po ng kwarto ko. Ayan na nga. After kong tignan na napakagandang aking kwarto, yan po talaga natural sa mga umuuwit at saka mga OFW at saka nagbabakasyon galing Pilipinas. Talaga pong nagiging makalat ang kwarto kasi kailangan mo siyang iladlad, kailangan mo siyang pahisingawin para makahinga-hinga ka din. Ayan na nga, nakita nyo na ang buong kwarto ko. Anyway, salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo for watching. Pa-share, likes, and comments. And don't forget to follow me for more. See you in my next video. Bye!